Kamusta mga kaibigan? Si Jesse ito. Sa buong kasaysayan, bawat sibilisasyon ay may kanya-kanyang natatanging sandata. Ginamit ng mga Viking ang Ulfberht na gawa sa crucible steel. Ang mga Ehipsiyo ay gumamit ng tansong kopesh, habang ang samurai ng Hapon ay may tamahagani katana. Sa video, gagawin ko ang sikat na sandata ng China na Jian. Ang espada na ito na may dalawang talim ay may kasaysayan na umaabot ng mahigit 2,500 taon at may napakaraming bersyon at estilo na kumalat sa iba't ibang dinastiya. Medyo mahirap gumawa ng makasaysayang tumpak na dyan ngayon. Pero susubukan ko pa rin at isasama ang sarili kong estilo. Tingnan natin kung paano lalabas ang resulta. Nagpasya akong ipanday ang tabak na ito gamit ang Turkish Twist Damascus. Isang disenyo na ginagawa sa pamamagitan ng pagsalansa ng magkakaibang baluktot na bakal. At ang dalawang uri ng bakal na pinili ko ay Pops Pro Cut at 1084. Mas mahirap gamitin ang Pops Pro Cut kumpara sa karaniwan kong ginagamit, pero dapat nitong palakasin ang tabak, kaya naisip kong sulit ang dagdag na pagsisikap. Ay, ang init niya na. Habang ginagawa ko ang tabak, inasahan kong sasabihin na ang Damascus ay hindi talaga tamang makasaysayang materyales para sa talim. Habang nagsasaliksik ako, nalaman kong may Gian na gawa sa Turkish Twist Damascus. Hindi ko sinadyang piliin ang Turkish Twist bilang pattern ng Damascus ko. Nagkataon lang na tumugma sila, kaya masasabi kong swerte iyon. Bago pa sa akin ng Pops Pro Cut, kaya kailangang mag-ingat ako para siguradong perpekto ang forge welds. Di halata, pero ang pag-welding ng side pieces ay isa sa pinaka-importanteng hakbang. Sa forge, ang mga panlabas na piraso ay mas mabilis uminit kaysa sa mga panloob na piraso, at dahil dito, madalas silang bumaluktot palabas. At kapag may espasyo sa pagitan ng mga piraso mo, para mo nang hinahayaan na mag-oxidize ito, kaya nakakatulong ito para maiwasan yon. Kapag nilulubog ko ang billet sa quench oil, madalas akong tanungin kung bakit. Simple lang. Pinoprotektahan nito ang weld. Ang nasusunog na langis ay nagiiwan ng manipis na uling na pumipigil sa pagpasok ng oxygen sa mga layer. Hindi pa ako nabigo sa forge weld, kaya itutuloy ko lang. Pakiramdam ko maraming bladesmith kapag unang init pa lang nila, nakikita lang nila yung malaking billet at gusto na agad nilang simulan itong paliitin. Delikado ito sa billet mo kapag pinipisil agad sa unang press. Kasi hindi pa magkadikit ang bakal. Magkadikit lang ang magkakahiwalay na layer dahil sa init. Kung masyadong agresibo sa una, parang gulo ang kalalabasan. Kung napanood mo na ang Forge and Fire, alam mong madalas may weld flaws. Madalas itong lumalabas sa palabas dahil minamadali sila at wala silang oras ibabad ang billet. Ang pinakamagandang magagawa mo para sa iyong billet ay gumawa ng napakagaan na unang pasada at hayaang ibabad ito ng mga 10 minuto. Pagkatapos nun, pwede mo na talagang todo-todohin. Kumpiyansa na ako sa weld ko, kaya sisimulan ko ng hilahin at hubugin ito. Ang mga bilugang die sa press ko ay gumagana tulad ng karaniwang crosspin. Magaling talaga silang magpahaba ng materyales sa isang direksyon nang hindi ito kumakalat sa gilid at yan mismo ang gusto ko. Sige, mga 2 pulgada ito. Ikot ko sa 3 kapat na pulgada. Ang billet na ito ay magiging mahigit 2 talampakan ng haba. Kaya sa tingin ko, hahabain ko ito hanggang maging 1 pulgada bawat 1 pulgada. Tapos puputulin ko sa kalahati at saka ko isa-isang hahabain ang mga iyon. Ako mismo ang gumawa ng mga forging dies na ito at medyo luma na sila, pero maayos pa rin naman ang gamit nila. Napansin ko na yung bahagi ng die na gamit ko ay nasa dulo, kaya minsan lumuluwag ang mga die. Gumagalaw ang mga die ko. Nakita mo ba yung die sa taas na gumagalaw? Gagawin kong 1 pulgada at 1 kapat, masyadong mahaba na ito. Para masigurado na makukuha ko ang buong billet sa eksaktong sukat sa kabuuan nito, naglagay ako ng mga stop block sa press ko. Di ako sigurado kung pareho ang epekto nila kapag nasa isang gilid lang ng piraso habang pinipisil ko. Pero tingin ko gumana naman sila. Ngayon ang Coal Iron Works na pinagbilhan ko ng press ay may digital press controller. Pero di ko pa nabibili yon. Lahat ng mga bladesmith na kilala ko na gumagamit nun ay talagang bilib na bilib at sinasabi nilang sobrang astig nun, pero mas gusto ko lang talaga gamitin yung mga stop block ko. Parang kinukumpara mo lang ang isang mechanical analog na relo sa isang Garmin. Mas maraming features at madaling gamitin ng Garmin. Pero may kakaibang dating ang mechanical na relo. Oo nga! Ayoko talaga ng angle grinder sa shop ko.
Kung napanood mo mga lumang video ko, malamang narinig mo na yon. Ang angle grinder pa rin ang pinakaangkop para sa trabahong ito. Ayokong maghintay lumamig ang bakal, kaya ginrinder ko na lang at pinutol ang hawakan. Isa sa mga bagay na nakakagulat na hindi tayo magaling bilang tao ay ang pagtantiyan ng volume. Kung tatanungin kita ng simpleng tanong kung ilang pingpong balls sa tingin mo ang kasiya sa isang regular na laki ng kwarto, ano ang isasagot mo? Handa akong tumaya na marami sa inyo ang magsasabi ng mga 10,000, siguro 50,000, pinakamarami na ang 100,000. Mas malapit sa 1,000,000 ang sagot. Noong high school, kumuha ako ng The Art of Approximation at ito ang isa sa mga tanong ng guru namin. Tulad ng karamihan sa mga kaklase ko, talagang namangha ako sa sagot. Ang dahilan kung bakit ko ito pinag-uusapan ay dahil pareho rin ang konsepto kahit sa mas maliliit na piraso ng bakal. Sa halos lahat ng proyekto nitong 2 taon, lagi kong binibigyan ng sarili ko ng sobrang bakal. Para sa proyektong ito, natakot talaga ako na masyado akong nag-adjust at baka sobrang konti ng bakal na inilaan ko para sa sarili ko. Mukhang sobrang payat at haba ng billet at di ko alam kung sasapat pa ito matapos i-twist at i-forge weld. Sa puntong ito, umaasa na lang ako na dahil ang tiyan ay isang mahaba at manipis na espada, sana sapat na ang bakal na ito. Nang umabot sa 3 4 pulgada ang kapal ng bilet ko, binasag ko na ang mga gilid para gawing oktagon mula sa parisukat. Makakatulong ito maiwasan ng cold shots at hindi ko na kailangang maggiling ng malalim pagkatapos mag-twist. Kung tutuusin, bilog ang pinakaangkop sa pag-twist pero matrabaho ito, kaya oktagon ang magandang kompromiso. Sa tingin ko handa na itong i-twist. Paborito kong paraan. I-clamp ang dulo sa press, painitin ang bahagi, saka gamitin ang binagong pipe wrench. Kung mapapansin mo, pinaikot ko ito pa clockwise, kaya yung isa dapat sa kabaligtad na direksyon. Ginagawa ko ngayon ang Turkish twist gamit ang 4 na bakal na pinagsama-sama. Baka tanong ng iba kung bakit 2 lang ang iniikot ko kung 4 ang pagsasamahin ko mamaya. Pero pwede ko namang hatiin ang mga bakal at salit-salitin para makuha ang perpektong Turkish twist. Lagi akong nagugulat kung gaano kahirap sa katawan ang mag-twist ng bakal. Yung unang 2 init na ginawa ko ay medyo madali lang, hindi naman masyadong mahirap, pero habang dumadami na ang mga init, nagsimula na talaga akong mapagod ng sobra. Akala ko fit ako. Sabi pa ng Garmin watch ko, 56 ang butane oxygen 2 max ko. Pero habang nag-twist ako, kinailangan kong magpahinga sa loob kasi parang mahihimatay na ako. Pakiramdam ko, higit 168 ang tibok ng puso ko. Pawis lang ito, walang natapong tubig. Ang goal ng Turkish twist na ito ay makuha ang mataas na twist density. Kung mapapansin mo, parang all thread na ang kalahati ng naikot ko sa bar. Sa palagay ko, 12 twist ang ginawa ko bawat kalahati. Kaya sa 2 bilet, halos 50 twist lahat. Pakiramdam ko noon, marami na akong nagawang twist Damascus na kulang sa twist. At hindi talaga maganda ang kinalabasan. Kaya para sa pirasong ito, para maiwasan ang problemang iyon, nagpasya akong i-twist ng todo-todo ang bakal. Mukhang maganda naman, medyo maluwag lang sa gitna kaya yon ang aayusin ko. Para matutukan ang gitnang bahagi, pinatay ko ang pangalawa kong burner para mas mapokus ko ang init. Kung titignan mo ng mabuti dito, ang bahagi na hindi gaanong baluktot ang siyang pinakamainit, na siya talagang gusto ko. Sa tingin ko, pantay na ang itsura niyan. Sa twist at billet, kailangan ng gawing parisukat ang cross-section bilang paghahanda sa forge welding. Napansin ko na paggamit ko ng 3/4 stop blocks, hindi ko makuha ang perpektong parisukat kaya binawasan ko ang taas ng stop block para mapantay. Isa sa mga talagang kinakatakutan ko dito ay dahil mas manipis ang stop blocks, magiging mas manipis din ang piraso at mas magiging delikado ang forge welding. Diyos ko. Pakiramdam ko parang nabawasan ako ng 10 libra sa pagpapawis.
Galing sa pandayan, kailangan kong putulin ang maraming maruruming dulo. Parehong kailangan ng press at pipe wrench ko ng mahawakang material at ang parteng iyon ay hindi napipilipit. Hindi yun pagputol. Kahit dahan-dahan kong pinalamig ang billet sa forge, masyadong matigas pa rin ang Pops Procut sa dulo para sa bansaw. At sa kabutihang palad para sa akin, ibig sabihin nito ay nagkaroon ako ng pagkakataon na balikan ang paborito kong gamit sa shop. Pero sa kabutihang palad, dahil manipis na ang bakal, hindi naman ito naging masyadong mahirap. Malamang sapat na ang lambot ng gitna ng mga billet para maputol ko sa bansaw, pero dahil nasa post vise na ako, ginamit ko na lang ulit ang angle grinder para hatiin sila. Nag-aksaya ako ng nakakahiyahiyang oras sa pagdedesisyon kung ipapatong ko ang mga billet ng ganito o ng ganito. Pero napagtanto ko na pareho lang pala sila. Kailangan mo lang talagang baliktarin ang billet. Pinili kong gamitin ang surface grinding attachment ng Beaumont Metal Works para linisin ang magkadikit na ibabaw. Pwede naman akong gumamit ng mas mabilis na gamit, pero gusto ko talagang makuha ang mga patag na ibabaw. Isa sa mga nakakatuwang bagay sa paggamit ng surface grinder or surface grinding attachment na may sanding belts ay hindi mo talaga gustong gumamit ng bagong mga belt. Isa sa mga dahilan nito ay dahil mabilis masira ang mga belt mo. Pero ang isa pa, hindi mo rin naman talaga makukuha ang mas magandang finish gamit ang bagong mga belt. Ang grinder na ito ay nakadepende sa patag na belt at gulong sa ilalim. Kaya kung gagamit ka ng bagong belt at mag-grind ng bagay na hindi kasinlapad ng buong belt, hindi pantay ang pagkakasuot ng grit at halos hindi mo na rin magagamit para sa ibang bagay. Maayos lahat ng bakal, walang sira sa weld or malamig na tama. Parang malinis na baluktot na bakal, may isa na mas mataas. Hindi ko alam kung bakit, pero Mas pinili kong gumamit ng clamp kaysa bisagra para pagdugtungin ang lahat. Tinitiyak nito na nakasentro ang mga piraso sa katabi. Hindi lang nakadepende sa isang gilid na pantay sa ibabaw. Bago ang forge welding, is metal inert gas weld muna bawat tahi ng billet. Mukhang sobra ito, pero kung iisipin mo, lahat ng oras na ginugol sa pagtwist at paghahanda ng unang billet ay nakasalalay sa tagumpay ng forge weld na ito. Kaya naisip ko na ang dagdag na pagweld sa bawat tahi ay sulit na sakripisyo ng oras ko. Yun ang akala ko bago talaga ako nagsimulang mag-welding. Sobrang tagal pala ng prosesong ito ng welding. Pagkatapos kong mag-weld ng kaunti, napansin ko na naglalagay ito ng malaking stress sa billet. Kaya nagpa siya akong magtakpa ng kaunti sa billet. Natapos ko ang unang weld at doon ko lang napansin na isa pa lang sa 6 na seams ang nagawa ko. Kaya inabot ako ng halos kalahating oras sa buong proseso. Sobrang sakit ng kamay at namumulikat ang daliri ko. Pati metal inert gas welder ko parang umiiyak na. Pagkatapos ng lahat, protektado na ang billet at handa na para sa forge welding. sa wakas, grabe ang hirap. Ang init ng singaw na yan. Habang ginagawa ko ang forge welding process, hindi ko lang papaputin ang lapad nito, kundi pati kapal. Kaya gusto kong siguraduhin na ang mga weld na ito ay na-grind ng pantay bago gawin ang kahit ano pa. Ayokong madumihan ng metal inert gas weld ang final na piraso ko at sisiguruhing hindi mapipisil ang mga weld habang hinihila ko ito. Na-weld na ang billet at pwede ko nang gawin ang zero atmosphere forge weld pero pinili ko pa ring isawsaw ito sa langis. Walang dagdag gastos at makakatulong itong selyuhan ang mga hindi ko nakikitang puwang sa weld ko. Para maset ang forge weld na ito, gumawa ako ng napakagaan na unang pasada, katulad ng ginawa ko sa una kong billet, tapos pinabayaan ko lang itong nakababad sa forge ng mga 10 minuto. Kailangan kong maging sobrang maingat dahil napakataas at napakanipis ng billet, kaya kung masyado akong madiin, pwedeng biglang bumagsak ang buong billet. Nangako ako sa comments ng huling video na ikukwento ko paano ako nagsimulang mag-bladesmithing, kaya ngayon ko ito ibabahagi. Magbabahagi rin ako ng kaunti tungkol sa paglalakbay na nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon. Unang beses kong nadiskubre ang blacksmithing noong ako'y nasa ikawalong baitang nang napanood ko sa YouTube ang isang video ng isang tao na gumagawa ng dagger. Siyempre, naisip ko na sobrang astig nito. Pagkatapos noon, pinanood ko halos lahat ng blacksmithing videos na makita ko hanggang sa napaniwala ko ang sarili ko na sapat na ang alam ko para subukan ito. Noong weekend na yon, dinala ako ng tatay ko sa Home Depot, bumili ng uling at bricks, at ginawa namin ang una kong forge gamit ang hairdryer ng ate ko.
Hindi naging perpekto lahat at mas mahirap pala ang blacksmithing kaysa akala ko. Sa mga sumunod na taon, tuloy ang pag-eksperimento ko, nauubos ang uling at nagkakalat pa ako nito. Pagkalipas ng 3 taon, tinulungan ako ng tatay ko noong grade 11 na i-upgrade ang gamit ko. Binigyan niya ako ng propane forge at petting house anvil. Mula rito, ginugol ko ang napakaraming oras sa paghasa ng mga pangunahing kaalaman ko sa forging, gumagawa ng mas maraming dahon kaysa sa kaya kong bilangin, at nagkaroon ng matitinding paltos sa mga daliri ko. Sa kabila ng lahat ng iyon, na-develop ko ang kontrol sa martilyo na tumulong sa akin na lumipat sa paggawa ng mga kutsilyo ng medyo madali. Sa loob ng 2 taon, pinalago ko ang Instagram ko, gumawa at nagbenta ng chef na kutsilyo sa mga kliyente sa social media, at sumubok ng bagong teknik. Sa puntong ito, hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na gawin ito ng full-time at isa lang itong libangan na nagbabayad para sa sarili nito. Lumaktaw tayo sa ika-2 taon ko sa universidad. Nakatanggap ako ng Instagram direct message mula sa casting agent ng Forge and Fire. Alam kong bihirang pagkakataon ito kaya sumagot ako at nag-usap kami. Matapos ang ilang panayam, binigyan ako ng palabas ng 2 pagpipilian. Pwede akong sumali sa klasikong episode na may 4 na kalahok o subukan ng bagong event na Gladiators of the Forge. Ito ay parang king of the table na estilo kung saan kapag nanalo ka sa one-on-one na laban mo, pwede kang lumaban ulit sa susunod na round. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpasya akong sumugal ng todo o umuwi na lang. Nagpasya akong sumali sa paligsahan ng mga gladiator. Sa hindi ko maintindihan na paraan, nagawa kong manalo sa lahat ng 8 laban na sinalihan ko at naiuwi ko ang grand prize na $50,000 at ginamit ko lahat iyon para itayo ang shop na nakikita mo ngayon. Sa tingin ko masasabi kong lubos na binago ng karanasang yon ang buhay ko dahil binigyan ako nito ng mga kagamitan para makapagsimula gumawa ng Damascus at mapalawak pa ang aking kakayahan kaysa sa inaakala ko noon. Kung wala ang palabas, malamang hindi ako nakagawa kahit isang YouTube video at siguradong hindi ko rin ito nagawang maging full-time na karera. Sobrang swerte ko na nagagawa ko araw-araw ang mahal ko at napakapalad ako sa takbo ng buhay ko. Base sa nakita ko, ang haba ng Gian ay dapat kasing laki ng braso mo mula dulo ng daliri hanggang balikat. Gagawin ko ito ayon sa hugis at sukat ng katawan ko. Mga 28 at kalahati ang sukat papunta sa gitna ng balikat ko. Medyo mahaba ito pero tama naman ayon sa kasaysayan. Sa 28-5 pulgadang talim ito na ang pinakamahabang gagawin ko. Dati pinakamahaba si Shusui na 25.5 pulgada, kaya mas mahaba siya ng 23 pulgada. Sa kabuuan, hindi naman ito masyadong problema. At kailangan ko lang siguraduhin kung kasya ito sa heat treating oven ko. Buti na lang mas maikli ang Gian kaysa sa katana, kaya kumpiyansa akong kasya ito sa oven ko. Sige, ganito ang hitsura ng dulo ng ating billet sa ngayon. Kung magfo-forge ako ng dulo rito, lalabas na lahat ng linya ay papunta lang doon. Pwede namang maganda, pero hindi yun ang gusto ko rito. Ang gagawin ko talaga ay puputulin ko ng ganito ang isang piraso mula doon. Kaya mawawala na lahat ito. And then pagkatapos ipapanday ko at dudugtungin ang mga ito para kapag may dulo na ako, imbes na mukhang basura, magiging ganito ang itsura. Mas astig para sa akin. Sa madaling salita, susunod ang Damascus sa talim at magsasanib ang lahat ng pilipit. Dito magsasanib ang lahat at magiging astig ang itsura. Ang kakalarawan ko lang na proseso ay tinatawag na fish mouth weld, o siguro yun ang tawag dito. Mas mahirap ito sa lahat ng na-welding ko gamit ang forge dahil wala akong paghahanda. Kailangan ko lang itong pukpukin pababa at i-forge weld gamit kamay. Medyo kumpiyansa ako na kaya kong gawin ito ng walang problema, pero dahil nakita ko lang na ginagawa ito ng iba at hindi ko pa ito nagagawa mismo, maraming bagay ang pwedeng magkamali. May naisip akong ideya. Sa totoo lang, halos imposibleng dumikit ang flux sa malamig na bakal. Kaya gagawa ako ng paraan para may dumikitan ito. Konting punch oil sa dulo, gagana kaya, di ko alam. Grabe, baka ito na ang pinakamatalino kong naisip. Sa tingin ko, gagana ito. Sa bawat init na ginagawa ko habang pinapanday ang 2 gilid na ito, halos nilalagyan ko ng flux ang buong bagay. Kapag natunaw ang flux, bumubuo ito ng malasalaming ibabaw na tumutulong pigilan ng oxygen na tumama sa bakal. Madalas kong sabihing para lang sa forge welds ang flux, pero sa ganitong weld, kailangan mo talaga ng proteksyon. Kung kayo ay nagtataka, ang flux na ginagamit ko ay simpleng borax lang, yung ginagamit sa paglalaba.
Hindi ko pa rin makabit sa dulo. Anong problema? Isara mo putik. Sa tingin ko, masyadong mababaw ang hiwa ko sa bunganga ng isda or kung ano man ang tawag doon, kaya masyadong malapad ang anggulo. Sinubukan ko na lahat para magsara yung dulo, pero walang gumana. Sinubukan ko yung crosspin at papayatin yung bagay para mababaw ang anggulo, pero hindi gumana. Kaya itinabi ko muna para sa profiling at isinakripisyo ng kaunti yung dulo. Pagka-weld ko sa dulo, naging madali na ang forging. Hinabaan ko na lang ang tang at tinapos ang talim. Hindi ko na kailangan mag-forge ng bevels o kung ano paman. At ang dahilan kung bakit ko ito magagawa ay dahil ang Turkish twist ay isang kakaibang pattern ng Damascus. Isa itong kakaibang pattern na nagbabago habang ginagiling. Mula sa mga pahilis na linya, nagmumukhang bituin ang mga ito at gusto kong mapunta ang mga iyon sa gilid ng talim ko. Baka akala ng iba na ginagawa ko lang ito para makatipid ng oras, pero mas mabilis talaga kung ipupukpok ko na lang ang bevel kaysa gilingin. Medyo maikli pa ang tangke ngayon, palalawigin ko pa ito mamaya gamit ang kamay. Sa ngayon, Mahalagang katangian ng Gian ang distal taper sa lapad at kapal. Kadalasan yung mga nakita ko online ay may lapad na 1.5 pulgada pababa hanggang 1 pulgada at kapal na mula 1/4 pulgada hanggang 150,000. Inalala ko yung mga sukat na yon habang ginagawa ko ang natitirang bahagi ng forging at sa totoo lang, ang ginawa ko na lang sa natitirang forging ay pinapayat ko yung talim para makuha ko yung tamang kapal at sinigurado kong hindi masyadong lumapad yung talim. 28 at kalahati. Tama na ang haba ng talim, kaya tatapusin ko na lang ang tang, siguraduhing tuwid, at pupunta na sa susunod na hakbang. Sige, ino-normalize natin sa 16,657,000, tama ba? Oo. Pinili ko ang tamang temperatura para i-normalize ang talim base sa heat treating sheets ng 1084. Ang Pops Pro Cut ay pwedeng i-heat treat sa mas malawak na temperatura kaysa 1084, kaya okay lang gamitin ang temperatura ng 1084. Madalas ko nang natalakay ang mga dahilan ng pag-normalize, pero mahalaga talaga ito kaya inuulit ko. Direct ang galing forge, medyo masama ang kalagayan ng bakal sa talim. Malalaki ang butil ng bakal, hindi pantay ang carbon, at may stress sa lahat ng bahagi. Ang tatlong cycle ng normalisasyon ay tumutulong mag-ayos at halos tiyak na magtatagumpay ang quench. Sige, titingnan ko muna kung gaano ito kabigat bago ko simulan. Nakakabaliw talaga yon. Ang final na bigat ng espada ay 1.5 hanggang 2 libra. Ibig sabihin may 3 espada sa loob. Grabe, nakakabaliw talaga. Naalala niyo ba nung sinabi kong natatakot akong maubusan ng bakal? Mali pala ang hula ko. Ngayon haharapin ko ang talim na halos 5 libra. Pwede namang hindi ito problema dahil mas okay na sobra ang bakal kaysa kulang. Pagkatapos alisin ang kaliskis, aasikasuhin na ang dulo ng talim. Ang dulo ng bibig isda ay hindi masyadong na-weld sa forge, kaya kinailangan na lang kiskisin. Buti na lang, mga 1/4 pulgada lang ang natanggal ko. At sigurado akong nagtagpo pa rin ang mga bakal sa dulo. Pagkatapos ng kaunting magaan na pag-grind ng profile, oras na para magtanggal ng maraming materyales sa magkabilang gilid ng pirasong ito. At ang pinakamainam na gamit para dyan ay ang surface grinding attachment ko. Hindi ko itatago, medyo awkward mag-surface grind ng bagay na higit 2 beses ang haba kaysa sa attachment, pero mabilis din naman natapos. Hindi ko masabing pantay ang kapal dahil mahaba ito at posibleng nagkaiba ng puwersa sa grinding. Marami pa akong kapal at di ko pa na-quench kaya okay lang magsakripisyo ng konti. Panahon na para maghanda para sa quench at ibig sabihin nito ay linisin pa ng kaunti ang mga flat gamit ang flat platin. Tapos basagin ang lahat ng kanto para siguraduhin na hindi mabibitak ang blade sa quench. Sige, mag-austerity sa tayo ulit sa 15,000. Dapat ayos na yon. Sa tingin ko, kung gusto kong mas maging ligtas, bababaan ko pa ng kaunti ang init. Pero may 1084 dito kasama ang Pro Cut, kaya sa palagay ko, ayos na ang 15,000.
Medyo natakot ako na baka mag-warp ang talim pagkatapos ng quench. Kaya naisipan kong subukan ng isang bagay na nakita ko na ginagawa ng maraming ibang bladesmith pero hindi ko pa nasusubukan. At iyon ay ang i-clamp ang talim sa pagitan ng dalawang piraso ng kahoy kaagad pagkatapos ng quench. Sige, panoorin mo. Naririnig mo ba yon? Nabibiyak ang kahoy. Rinig mo ba? May nabibiyak sa nakahoy lang yon. Hintayin nating lumamig ang pugon bago tayo pumasok para sa tempering. Mga 1 oras na ang lumipas at nasa 357 degrees na ang pugon. Sana hindi ito nabiyak. Okay, wala akong nakikitang bitak. Diyos ko, tingnan mo yan. Sa kabuuan, tuwid siya pero medyo kumurba pababa ang dulo dahil baluktot ang kahoy. Pero grabe. Oh, hindi talaga siya sumasayaw. Mukhang okay lang mag-clamp. Sige, ilagay sa temper. Madali lang. Pero oo, naging maayos naman ang pag-quench. Matigas ang talim, halos tuwid, at ang kailangan ko na lang gawin bago ko tapusin ang paghasa at alisin ang maraming material ay ituwid ito. Kailangan ko munang hasain at tanggalin ang decarb bago ko magawa yon. Gagamitin ko ang paborito kong carbide ballpeen martilyo para ituwid ang espada. Gumagana ito dahil ang bakal ko ay 60 hardness Rockwell C at ang tungsten carbide ay karaniwang 80 hardness Rockwell C. Ibig sabihin nito, sa tuwing tatamaan ko ng martilyo, nagkakaroon ng maliit na uka na nagpapalaki ng surface area sa bahagi na tinamaan ko at dahil dito, napapabaluktot ang talim sa kabilang direksyon. Hindi ako sigurado kung sino ang unang nakaisip nito, pero kung sino man siya, siguradong isang henyo siya. Sinimulan ko ang huling paggiling gamit ang bagong 36 grit na belt at nagtanggal ng material. Ang nangyari, sobrang talas ng belt at sobrang tigas ng bakal, kaya yung mga spark na lumalabas ay sobrang lakas at nasunog ko talaga yung dust collector ko. Ibig sabihin, hindi ko na magagamit yun sa paggiling kaya bumalik ako sa dati kong timba ng tubig. Ibig sabihin nito, magkakaroon ng kaunting alikabok na lilipad sa shop, pero at least hindi naman lahat ay nasusunog. May nakakatawang nangyari kamakailan. Sa huli kong video, binanggit ko na ang Instagram ko at naglagay ng QR code dahil naka-shadow ban ako noon. Sigurado ako na kung hindi mo ako pina-follow, hindi mo makikita ang account ko kapag hinanap mo pangalan ko. Pagkatapos kong i-release yung video, kinabukasan bumalik yung green checkmark sa account ko at nawala yung shadow ban. Simula noon, nakakakuha ako ng isang komento kada araw tungkol sa hindi na raw ako naka-shadow ban at madali na raw nilang makita ang account ko. At sa tingin ko nakakatawa lang yon. Naggiling ako ng 1 oras. Tingnan natin kung gaano karami ang natanggal. Okay, mga kalahating libra. Gusto ko itong gawing 3 libra o mas mababa bago magbeveling para halos kalahati ng bigat ang matanggal at maging 1.5 libra na lang. Karaniwan, double convex grind na may central medial ridge ang paggiling sa dyan, pero kakaiba ang gagawin ko ngayon. Hindi ko malalagyan ng zero grind ang talim kasi Damascus ito at kailangan ko pa i-etch mamaya. Kung gagawin ko yon, baka kainin ng etch ang talim at kailangan ko pa ring maglagay ng secondary bevel. Para hindi mahirapan, lalagyan ko na lang ng flat ground diamond grind ang talim. Kung isipin mo, ang paggawa ng flat diamond grind ay parang hinahati mo sa dalawa ang bigat ng talim mo dahil tinatanggal mo ang kalahati ng materyales. Ang target kong bigat para sa talim na ito ay mga 1.5 libra, kaya bago ko ito i-bevel, gusto ko munang umabot ito ng 3 libra. Ang tagal nun. Eksaktong 3 libra. Sige, diretso sa ibabaw. Sa guardia or ano man, 0.284, medyo mas malaki sa gusto ko pero ayos lang. Bumababa ito sa 0.2725 sa gitna at sa dulo mismo nasa 212,000 tayo. Sa tingin ko ayos na yan. Mas ramdam ko na mas balanse na ito ngayon. Mas madali hawakan ngayon.
Nag-aksaya ako ng mga 15 minuto sa pagtatangkang gumuhit ng linya sa gitna ng talim. Pero wala rin palang saysay kasi patapered ang talim ko, kaya hindi ko na masyadong ipapakita yon sa inyo. Dapat tandaan na hindi agad nabubuo ang central medial ridge habang nagigiit, kundi sa bandang huli ng paggiling. Ipapaliwanag ko ito sa abot ng aking makakaya. Ganito ang cross-section ng talim ko ngayon, at ito ang gusto kong makuha. Kadalasan, diretso lang ang ginagawa ng marami mula rito hanggang doon. Pero ang gusto mo talagang gawin ay mula dito, papunta dito, hanggang dito. Kung bubuin mo agad ang tuktok, halos sigurado na magiging alog at hindi pantay ang huling tuktok mo. Pero kung iiwan mo ito sa huli, magkakaroon ka ng pagkakataon para sa mga huling pagwawasto. Nakalimutan ko na kung kanino ko natutunan ang susunod na teknik na ito, pero ang sikreto ay iwanan ng dulo para sa huli. Ang dulo, ang pinakakomplikadong bahagi ng espadang may gitnang tuktok. Kapag iniwan ito sa huli, may gabay kang bevels. Oo, medyo kakaiba ang itsura nito habang hinahasa mo. Pero lahat naman ng bagay ay mukhang kakaiba habang hinahasa. Maganda lang ang itsura nito sa pinakadulo. Wow, mukhang hindi gitna pero alam kong gitna ito. Nahirapan akong malaman ang itsura ng totoong tang habang nagsasaliksik ako tungkol sa tabak na ito. Ang dami kong ginawang iba't ibang paghahanap sa Google gamit ang iba't ibang mga keyword. Pero ang tanging nakita ko lang ay mga larawan ng tapos ng mga talim na may nakakabit na lahat ng piyesa. At dahil hindi ko makita ang ilalim ng lahat ng iyon, ang tanging nagawa ko lang para sa tabak na ito ay gumamit ng ABS style na tang bilang default. Alam kong marami sa inyo ay hindi konektado sa ABS o alam ang tinutukoy ko. Pero ito ay isang tang na parisukat ang cross-section at may plunge line papasok sa talim. Wala akong ideya kung ito ba talaga ang tradisyonal na paraan. Pero dahil wala akong gabay kung ano ang tradisyonal, pakiramdam ko ay ayos lang ito. Base sa karanasan ko, dalawa lang talaga ang pangunahing estilo ng plunge grind. Ang una ay ang rounded plunge grind. Maganda itong tingnan, komportable sa kamay, at maraming teknik na pwedeng gamitin ng mga gumagawa para gawin ito. Ang waterfall platen technique ni Cale Royer ay bagong teknik na mabilis kumalat ngayon. Madali itong matutunan at maganda ang resulta. Ang pangalawang estilo ay matalim na 90 grados na plunge grind. Mahirap gawin ito ng malinis, pero maganda ang kalalabasan kapag maayos. Sina Rodrigo Stredo at Dino Tomfranco ang mastersmith na gumagawa nito sa kanilang mga talim. Mas gusto ko rin ang estilong ito. At okay lang gumawa ng kakaiba kahit lahat gumagawa ng rounded plunge lines. Ang problema nga lang sa estilong ito ay napansin kong sobrang hirap gawin kapag hindi pa lubos na naihasa ang talim at kapag sobrang nipis ng talim. Nagpa siya akong balikan ng talim, linisin, tapusin ang hasa sa medial ridge at linisin ang mga plunge. Sige, sa totoo lang, tingin ko ayos na muna yan ngayon. Kailangan pa ng kaunting linis bago ko masabing final grind na talaga ito. Pero tingin ko, handa na ito para sa susunod na hakbang. Hindi naman masama. Napansin ko na hindi maganda tingnan ng mga tuwid na plunge lines na ito. At gusto kong gawin na parang ganito, kung saan parang kumukurba sila papasok. Di ko sure kung kaya ko, pero astig kong magawa ko. Mukhang hindi maganda yan. Hindi maganda yung plunge lines ko. Para sa akin, ang solusyon dyan ay kiskisin ito mano-mano gamit ang carbide burr. Di ko pa nagawa ito pero nakita ko ng ginagawa ng iba. Malaki talagang posibilidad na pumalpak ito. Mas mataas yun kaysa sa gusto ko sana pero... Grabe ang pangit nito, parang... Hindi ko alam ang itsura ng Chinese jantang pero mabigat pa rin ang talim ngayon at halos lahat ng bigat ay nasa makapal na tang. Nahihirapan talaga ako sa mga plunge ko ngayon kaya ang gagawin ko ay katulad ng bevel ng katana na umaabot hanggang tang, gagawin ko rin ito sa tang. Mukhang ito talaga ang dapat gawin. Ipinagmamalaki ko ang paggiling ko, kaya nakakainis amining natalo ako ng plunge grind na ito.
Buti na lang, sa tingin ko sa pagkakataong ito, naging mas maganda pa nga ang kinalabasan ng final na piraso. Tulad ng nabanggit ko kanina, mabigat talaga ang rectangular na tang. At sa pamamagitan ng paggiling nito sa hugis diamante, mas mababawasan ko pa ang bigat nito. Nagbigay din ito ng chance sa mas kakaibang palamuti na di ko magagawa kung square na ABS style ang tang. Medyo kakaiba sabihin ito. Pero halos masaya ako na pumalpak ako sa plunge lines at nagdesisyon akong gawin ang ganitong estilo ng paggawa. Nang makontento ako sa grind, inihanda ko na ang talim para sa hand sanding. Ang belt na gamit ko ay Aquarenta i5 Trizac belt. Isa sa pinakamagandang belt na nakita ko para matanggal gasgas at mapadali ang hand sanding. Sige, tingnan natin itsura ng pinaka-final na talim na ito. 1.5 libra. 1 libra at 8.8 sa sapat na yan. Sa tingin ko, ayon sa kasaysayan, ibig sabihin nito na kapag nakakabit na lahat ng mga pyesa, magiging isa ito sa pinakamabigat na Gian na nakakabaliw kasi sobrang gaan na nito. Panahon na para kuskusin ng liha ito sa loob ng 10 oras. Uy pare, gusto mo bang amuyin ito? Aprobado ba sa'yo? Sige. Bakit ang tagal nito? Sa tingin ko, ang paggamit ko ng kamay ay pinaka-sophisticado sa setup ko. Especially itong 2x4 na pinutol ko sa 2 talampakan at ginupitan ng mga puwang para magamit kung kailangan kong magkamot ng kamay sa bagay na may bolster. Kung ilalarawan ko ang layunin ng pagkamot ng kamay, ito ay combination ng dalawang bagay. Ang una ay nandito ako para pakinisin ang talim at ihanda ito para sa pagetsa na gagawin ko mamaya. Pangalawa, gusto kong itama ang lahat ng linya kaya naglaan ako ng oras sa paglagari at paglilinis ng dulo. Sa paggawa ng kutsilyo, ito ang pinakamahirap at matagal gawin. Isa rin ito sa pinakamahalaga. Ang kalidad ng pagkakakinis ng talim bago i-etsa ang pangunahing nakakaapekto sa kalidad ng etsa. Kung gagamitin ko lang makina sa pagkinis, kita lahat ng pahilis na gasgas. Maraming oras ang ginugol sa paggawa ng disenyo kaya nakakahiya kung sa mga gas-gas mapapansin ang mata mo imbes na sa mismong disenyo. Dahil mas mahaba ang espadang ito kaysa sa karaniwan kong kinakamay na pinapakinis, kinailangan kong gawin ito sa dalawang bahagi. Para sa dalawa kong mas mababang grit, 224 grit, hindi naman ito mahalaga dahil hindi naman sila ang magiging huling finish sa talim. Sa huling 600 grit, kailangan kong gumawa ng gasgas na abot sa buong haba. Buti na lang, ginagawa ko yon bago mag-etch para ako na lang mag-isip sa future. Pagkatapos kong gumamit ng 220 grit, lumipat ako sa 400 grit at nagliha na ako ng pahilis. Ginawa ko ito para siguradong makikita ko kung kailan ko naalis lahat ng mga guhit na gawa ng 220 grit na parallel. Mahalaga itong gawin dahil kita pa rin ang guhit mula sa 220 grit kahit matapos na sa 600 grit. Pagkatapos ko sa 400 grit, nagpa siya akong mag-spray ng fluid film sa buong haba ng talim. Ginamit ko ang birding masking tape para hindi kalawangin o magasgasan ang talim habang ginagawa ko ang mga kabit. Nakakainis kapag malalim ang gasgas sa talim at kailangan pang ayusin gamit ang 600 grit. Sa ilang Gian, may bahaging tungkol na parang habakin ng Japanese katana. Gusto ko yung akin na ganito ang itsura. Sa tingin ko, walang nakausli sa gilid, mas komplikado ang gawa nito. Kaya kailangan ko ng 2 piraso na magmumukhang ganito. At kailangan ko rin ng 2 pakil na babagay dito sa gilid na ito at dito sa kabila. Hindi ko alam kung paano gawin ito. Sige. Napagtanto ko lang na may mas madali palang paraan para gawin ito. Imbes na 2 hiwalay, gagawa ka ng 1 piraso na ganito ang itsura. Kapag nagawa mo na ang mga wedge dito, kiskisin mo itong material at pwede mo ring kiskisin ang material. Kaya basically, parang habaki ito na ibabalot ko tapos gagawa ko ng 2 wedge. Sige. Madali lang. Hindi alam ng hangal na hindi pala iyon madali. Pinutol ko ang 8 pulgadang makapal na tanso na doble sa lapad ng talim, saka inumpisahan ang pagharap sa baluktot. Ginawa ko ito sa post vise gamit ang martilyo. Pero nahirapan ako dahil sobrang sikip ng kanto sa baluktot. Ginawa kong mas madali ito sa madalas na pag-aniel at paggawa ng eksaktong cross-sectional na replika ng talim bilang stencil. Mukhang gumana ito noong una, pero napagtanto ko na masyadong kaunti ang nakuha kong materyales at kailangan kong magsimula ulit. Nagsimula ulit ako gamit mas maraming materyales. Inabot sa parehong punto,
Saka ako pinukpok ang talim para hubugin ito sa final na anyo. Maraming beses ko na itong nagawa sa mga Japanese gawa gamit ang tansong habaki, kaya akala ko madali lang pero hindi pala. Laging umaangat at hindi dumidikit sa talim ang kabaligtaran ng baluktot. Sinubukan kong ayusin gamit ang aniyaling at pagpukpok. Pero minsan naisara ko ng buo ang piraso, kaya kinailangan ko ulitin ang pagbabaluktot. Paulit-ulit akong bumalik sa pagpukpok, aniling, tapos pagpukpok ulit pero mas madalas, mas maraming aniling, at sa huli, sumuko na lang ako. Babalikan ko ang ideyang ito dahil mas madali pala ito kaysa sa isa. Kaya hindi ko alam kung bakit gusto ko itong gawin. Kukuha ako ng 2 piraso, babaluktutin, gagawang wedge, isusolder at magdadasal na gumana. Isa ito sa mga pagkakataon na akala ko nakahanap ako ng teknik na makakatipid ng oras at makakagawa ng mas magandang produkto. Pero sa huli, wala namang nangyari sa dalawa. Mabuti na lang, hindi mahal ang brass sa maliit na dami kaya oras ko lang ang nasayang. Para masigurado na magsisimula ako sa 2 piraso ng brass na eksaktong magkapareho ang sukat, dinikit ko sila gamit ang super glue at nagpa siya akong i-profile sila ng sabay. Gusto kong magmukhang pareho ang tungkol sa magkabilang gilid, kaya magandang simula ito. Nag-drawing ako kanina sa whiteboard ng disenyo na parang ganito ang itsura, kaya naisip ko na magandang ideya na kiskisin ng isang malaking bahagi sa gitna para mas mapadali ang pagbaluktot. Hindi ko muna tinapos ang profile para may oras akong mag-ayos kung kailangan. Natakot akong baluktutin agad ang mga piraso, kaya gumawa muna ako ng iba at nagtrabaho sa maliliit na wedges. Dapat tama ang sukat ng mga wedges dahil sila ang nag-uugnay sa buong twinkle. Kung masyadong malaki ang mga ito, magkakaroon ng puwang sa pagitan ng twinkle at ng talim. At ayokong paulit-ulit na kiskisin ang piraso ng tanso ng 50 beses hanggang makuha ko ang tamang hugis. Mas matagal akong nag-isip ng komplikadong solusyon sa simpleng math problem sa whiteboard. Kung gusto mong makita kung gaano ako katanga, panoorin mo frame by frame pero ngayon, dumiretso na tayo sa pagkikiskis. Sige. Kailangan kong kiskisin ang bevel hanggang sa linya. Ang tanso ay haluang metal ng copper na madaling umiinit kapag kinikiskis. Makikita mo ito kapag tiningnan mong mabuti ang tubig. Nagsisimula itong kumulo kapag matagal kong iniiwan sa grinder. Sige, ngayon dapat halos pareho na, kung hindi eksaktong kapareho, ang cross-section ng mga ito sa talim. Ilalagay ang mga piraso sa bakanting espasyo. Kaya ang kailangan ko nang gawin ngayon ay putulin ang mga ito, pagkatapos ay baluktutin ang mga panlabas na piraso, saka ipitin dito at saka isolder. At pagkatapos, dapat magkasya na ito dito. Kumpiyansa ako sa aking matematika, kaya tiwala akong halos perpekto ang pagkakakasa ng mga wedge na ito. Hindi kinokonsider ng matematika ko ang eksaktong pagputol, kaya kailangan kong maging maingat. Nang simulan ko sa bansaw, halos perpekto ang sukat ng mga wedge pero medyo malapad kaya dinala ko sa disc sander para bawasan. Kasya na ang wedge, kaya baluktutin ko na dapat ang face piece, pero tinapos ko muna ang paghubog dahil mas mahirap ito kapag nabaluktot na. Nagdesisyon akong gawing mas simple ang disenyo at gumawa na lang ng isang malaking umbok dahil mahirap gawing symmetrical ang dalawa. Sige, baluktot na. Suriin natin, hindi pa sapat, kailangan pang i-adjust. Kaunting-kaunti pa. Mukhang perpekto na. Ang problema ay may kaunting puwang sa ilalim ng gitna dahil hindi ito perpektong patag. Medyo naka-arco ito. Parang gawain ito ng panday ng baluti na hindi naman ako. Oh, yun. Mainit yan. Ang astig niyan. Oo, tama. Sige. Ah! Sa tingin ko, pinakamainam pagsamahin mo na gamit ang alambre bago maghinang.
Diyos ko. Tara na. Tingnan mo yan. Perpektong hiwa. Nasa ayos na ang lahat. May konting flux dyan. Tara na. Pakpak ng sulo. Isa pa. Yeah. Alright. Okay, naging maayos naman yon sa totoo lang. Kailangan kong kiskisin ang sobrang tingga sa ilalim, pero ang totoong pagsubok ay kung magkadikit pa rin ito matapos tanggalin. Parang isa na siyang solidong piraso ngayon. Nasabik ako sa itsura nito, pero kailangan ko pang kiskisin ng sobrang tingga para siguradong maikabit sa tang. Sobra talaga ang nagamit kong tingga para pagdugtungin ang mga pirasong ito. At may kaunti pang nakaharang kaya hindi ito tuluyang mailagay sa talim. Ginamit ko ang carbide scribe at kinaskas ko ang kaya kong matanggal. Pagkatapos, binalik ko sa talim at giniling ang labis na lapad. Ginawa kong malapad ito para siguradong pantay at naka-align sa tang at buong talim. Nilinis ko ang mga patag gamit ang grinder dahil hindi maganda ang itsura mula sa pag-solder at gusto ko ring ayusin ang mga linya. Tatawagin ko na itong ayos para sa ngayon at magsisimula na akong magpatuloy sa iba pang mga piraso. Napansin ko na ang mga gwardiya ng Jian ay kayang magbago ng anyo. Sa bawat panahon, iba ang estilo ng gwardiya kaya hindi ako magkakamali ng gwardiya. Sa tingin ko ayokong gawin yung ganito na may kurba papunta sa talim kasi mas pinapahirap lang nito ang bahaging ito. Gusto kong subukan gumawa ng filework kaya yung naisip kong disenyo ay parang baligtad na seashell scallop or ano man ang tawag doon. Magkakaroon ng maraming scallop tapos magta-transition papunta sa hawakan. Gusto ko dito hindi lalampas ng 1 pulgada dahil masyadong siksik ang tanso. Para sa pommel, gusto ko rin ng ganito pero huwag masyadong mabigat. Ngayong may plano na ako sa hawakan ko, pwede na akong magputol ng materyales at ilagay sa tangke. Ayokong lumampas sa 1 pulgada ang taas ng guard dahil gagamit ako ng tanso na mabigat. Ngayon, ang paggawa ng puwang sa aking guard ay hindi magiging kasing dali ng pagmill ng slot o basta pagbabarena ng maraming butas. Hugis diamante ang tangko kaya mag-drill ako ng malaking butas sa gitna. Tapos gagamit ng maliit na end mill malapit dito, saka kikiskisin ng mano-mano. Gusto kong bawasan ng oras sa pagkikiskis dahil 1 pulgada ang tanso, kaya hinanap ko ang tamang sukat na email. 10 buwan na mula nang makuha ko ang Precision Matthews Mill at mukhang ito ang pinakamagandang nabili ko. Naisip ko na ang pagtitipid ng oras ay hindi nangangahulugang bumababa ang halaga ng gawa ko. Sa totoo lang, binibigyan pa nga ako nito ng mas maraming oras para magtrabaho sa iba pang maliliit na detalye na pwedeng magpaganda sa pyesa habang nababawasan din ang pagod ng katawan ko. Sa tingin ko, gumanda ang kalidad ng trabaho ko at masaya akong kinuha ko ito. Grabe, effective talaga. Hindi ito perfectong cross-section pero kaya nga may mga file. Gustong gusto ko kung gaano kadaling i-file ang brass. Nandito ako, sa totoo lang, hindi pa ganun katagal. Siguro mga 5 or 10 minuto pa lang at halos tapos ko na ang isa sa 4 na gilid. Akala mo mabagal pero mabilis na yan, tingnan mo. Tingnan natin kung paano yan babagay. Sige, mga kalahati na. Oh! Sige. Sige, kasya na agad. Hindi ko inasahan na magkakasya ito agad.
Gusto kong ilubog ang tungkol sa gwardiya para sa astig na epekto, kaya bumili ako ng malaking end mill at giniling ang slot mga 1/4 pulgada sa loob ng gwardiya. Napansin kong maraming makasaysayang piraso ang ganito, kaya gusto ko ring subukan sa sarili kong gawa. Ang astig nun, tignan mo yan, para siyang perpektong giniling na kanal. And ngayon ang habaki ay papasok na sa gwardiya. Kaya mas mahaba ang tang natin, doble tuloy ang epekto. Grabe, tignan mo. Kumpleto na halos ang gwardya ko at pwede nang hubugin. Kaya sisimulan ko ng ikabit ang hawakan kong bloke. Pinili kong gawing hawakan ang Australian hardwood na ringed gidgee. Ang bigat at ganda nito ay bagay na bagay sa madilim na kayumangging kahoy ng aking saya. Isang bagay na mapapansin mo sa piraso ng kahoy na pinutol ko ay medyo mahaba ito, mga 5 pulgada. Sa katunayan, sobrang haba nito na hindi man lang umaabot ang tangko sa dulo nito. Pinili ko ito dahil sa ilang dahilan. Una, karamihan ng Gian online ay mahaba ang hawakan. Kung ikukumpara sa espada ng Viking, malaki ang pagkakaiba. Pinili kong gawing mas mahaba ang hawakan para manatiling tradisyonal. Tungkol naman sa kung paano ko ikakabit ang pommel ko mamaya, magwe-welding ako ng piraso ng mild steel at lalagyan ng thread para magkaroon ng lugar kung saan ikakabit ang pommel. Karaniwan ganito ang itsura ng 1/4 inch na end mill. Hindi ito magagamit para sa 5 pulgadang handle block. Galing kay Rick Hall ang suwestyong ito. Tingnan mo yung bagay na yan. Sana makatulong ito para mas madali kong mamachine ang handle block kaysa gumamit ng drill bits, kasi hindi naman talaga pang mill ang mga ito. Halos pareho lang ito sa ginawa ko sa gwardiya. Mas maliit ang 1/4 inch end mill kaysa gitnang butas na nadrill ko, kaya mas madali kong magagawa ang slot. Ang problema lang ay parang pangit ang tunog habang ginagawa ko ang operasyon. Pakiramdam ko mababali ang end mill ko at kailangan bumili ng bago. Mas malaki ang slot na ginagawa ko sa hawakan kaysa sa gwardiya dahil ilalapat ko ito. Talagang gusto ko na itong handle block ay nakadikit ng sobrang sikip sa tang. At kung gagawin ko yon gamit ang mga file at brotsa, abutin talaga ng napakatagal. Tingnan natin kung paano ito magkasya. Ayos na, 1 pulgada na lang para magkasya. Maganda ang pakiramdam ko tungkol dito. Hindi talaga kasya ng buo. Malungkot akong ginagawa ang trick na ito. Ang 5 minutong gawain ay tumagal ng 1 oras na ngayon. Sige, tungko. Guardia. Boom. Hindi perfecto, malinaw naman, pero maganda na ito ngayon. Sige, mas matagal yon kaysa inaasahan. Pero ngayon, oras na para i-welding ang dagdag na bakal sa dulo ng aking tang. Dito, ginagiling ko lang ng maikli ang dulo ng aking tang at ang maliit na piraso ng bakal na i-welding ko para masiguradong buo ang kapit ng welding. Noong huling beses na ginawa ko ang ganitong estilo ng paggawa, gumamit ako ng 632 sinulid. Maayos ang kinalabasan, pero para sa ganitong kalaking espada, mas gusto ko ng mas makapal. Pinili kong gumamit ng 1/4 20 na sinulid dahil ito ang pinakamalaki sa tab at die set ko. Kaya kiniskis ko ang mild steel hanggang maging 200 at 40,000 diametro. Ngayon may iba pa akong paraan para lagyan ng sinulid ang dulo ng tang. Nagbabraze ng bolt sa dulo ng tang sina Jordan Lamoth at Salem Straub. Mas mabilis at matibay ang gawa nila. Pero wala akong oxypropane torch or alam sa brazing. Kaya sa ngayon, sa sarili kong paraan muna ako. Sana maging maayos ito. Ito na ang pinakamahirap kong nagawa.
Sa tingin ko hanggang doon na lang ang gusto kong marating. Sige, madali lang pala yon. Sobrang bilib ako sa sarili ko. Tapos na ang mga sinulid, kaya oras na para lumipat sa susunod na bahagi ng talim, ang pommel. Para sa akin, ang pommel ang pinakamahalagang parte ng kabit dahil ito ang nagbabalanse at nagpapakayang gamitin ng espada. Plano ko sa pommel na ito ay butasan, lagyan ng sinulid, at iskru sa tang para magkadikit ang mga bahagi. Maganda pakinggan ang ideyang ito noong una, pero gaya ng napansin ng iba, hindi bilog ang pommel ko. Ibig sabihin, mahirap pantayin lahat at halos imposibleng magkaroon ng takedown construction. Alam ko na ito dati, pero iniwan ko na lang ulit ang problema kay Jessie sa hinaharap. Sige, mukhang nandito na lahat ng pangunahing bahagi ng construction. Sa tingin ko, pwede ko nang pagsamahin ang lahat ngayon. Sige, tingnan natin kung bababa ito. Kung hindi paikliin ko ang mga sinulid, bakit kaya nakatagilid? At bakit hindi na ito nakatagilid, ano? Grabe, ang tagal bago ko ito nagawa. Hindi pa perpekto pero pwede na para sa kama. Ano ang ibig sabihin ng bedding tatang? Kasya ang handle block sa tang, pero may malaking puwang pa. Ang ginagawa ng bedding ay pinupuno nito ang mga puwang gamit ang epoxy at sinisiguro na ang handle block ay kakasya sa tang na parang guwantes. 100% ang dikit. Para magawa ito, pinapahiran ko ng Vaseline ang lahat ng ayokong dumikit sa isa't isa, na sa totoo lang ay lahat maliban sa handle block. Pinagdudugtong ko gamit epoxy, tapos hinihiwalay agad kapag malagkit pa pero di pa matigas. Sisiguraduhin kong madaling mahiwalay ito, pero masusundan pa rin ng epoxy ang hugis ng tang. Siguro, iiwan ko ito ng 4 o 4.5 oras tapos babalik ako para tanggalin ang selyo at ibalik. Ang sama nito, Diyos ko, bumalik ako para tingnan at subukang paghiwalayin pero dumikit na siya. Nung pinaghiwalay ko, hindi na siya bumalik ng maayos. Anong dapat gawin kung lumalala ang threading at laging nababarahan? Hindi na rin natatanggal ang hawakan. Natatanggal pala. Kapag di ko na ibalik, lalagyan ko na lang ng spacer. Pero syempre, ayaw nating mangyari yun. Bakit hindi siya pumapasok? Nakakainis. Dapat hindi ko na lang ginawa itong construction. Ang tibay at walang makakabasag. Sige, maliit lang ang pagitan. Natataranta akong iwanan ito mag-isa. Kasi paano kung pagbalik ko pagkatapos ng 1 oras, hindi ko na siya matanggal? Sige, babaklasin ko ulit ito. Lalagyan ko pa ng isa pang layer ng nilagay ko sa tang, tapos ibabalik ko. Doon na natin tatapusin. Iwan ko na muna ito dyan. Titingnan ko ito kada oras at babaklasin ko ulit. Ang tanga talaga nito. Grabe. Aaminin ko medyo magulo yon. Lipat tayo sa mas kalmado, ang kaluban. Para sa kaluban, gagamitin ko ang catalogs na tinatawag ding Mexican Ebony. Tingnan mo ang mga kulot na yan. Marka yan ng lagari at natural sa kahoy. Para sa akin, kapag pinakintab, magiging astig ito. Nabili ko ang tabla sa Woodworker Source, lokal na tindahan dito. Mabait ang mga tao doon at binigyan nila ako ng magandang tabla. Kung kailangan mo ng magandang kahoy sa lugar, inire-rekomenda ko sila. Sige, lalaliman ko pa ng konti para may espasyo. Sa tingin ko, dito ko ukitin. And gagawin ko itong medyo mas malaki para may dagdag na espasyo ang tape. Sana maayos ito. Nagpasya akong gumamit ng router para alisin ang sheath dahil ito ang pinakaangkop na gamit ko. Oo, may milling machine din ako. At sa tingin ko, pwede rin naman yun para dito. Pero ayokong magkalat ng mga tirang kahoy sa makina ko. At sa tingin ko, mas mabagal pa iyon kaysa sa router. Mas matibay ito kaysa Ryobi router. Noon pala, pahirap ang gamit ko. Dati, Ryobi battery-powered router ang gamit ko. Ginawa nito ang trabaho pero nagkaproblema ako habang gamit ito. Laging nagbabago ang lalim ng hiwa kaya nakakainis at nakakasira sa kalidad ng trabaho. Masyadong magaan kaya sumasakit lagi ang litid ng pulso ko sa pagpipilit na patatagin ito. Matapos ko itong gamitin sa 3 o 4 na proyekto, napagdesisyonan kong sawa na ako dito at gusto ko nang mag-upgrade. Makita ito na kordong router at mas maganda talaga. Wala talaga akong reklamo, maliban na lang sa mekanismo ng pagset ng lalim na medyo hindi maganda.
Tulad ng katana, ang tungko ay humahawak sa talim sa loob ng saya. Para masigurado na pinakamaayos ang pagkakakabit, tinapos ko muna ang paghubog sa tungko bago ako nagpatuloy sa pag-ukit ng butas sa kahoy gamit ang kamay. Ayos, matatabas ito gamit ang pait kaya hindi siguro mahirap. Akala ko, di tatagos ang pait ko rito. Para sa kaalaman, ang kahoy na ginamit ko ay may Janka hardness na 3,600. Sa paghahambing, ang hickory ay may 1,800 lang. Noong nakaraan, gumawa na ako ng ibang saya mula sa mas malambot na kahoy na tinatawag na poplar. At yon ay may Janka hardness lang na 520. Ginawa ko muna lahat ng research na to bago ako nagsimulang mag-ukit, kaya alam ko nang magiging mahirap ito. At sobrang saya ko na nagdesisyon akong gumamit ng router. Kasi kung mano-mano kong iuukit lahat ito, malamang inabot ako ng 1 linggo. Hindi. Ayos lang yan. Naisip ko kung sino ang tunay na inventor ng tungko/habaki at may nakuha akong ilang nakakaintrigang sagot. Ang kasaysayan ng katana ay mahigit 1,000 taon, nagsimula noong 900 AD. Sa Jian, unang lumitaw ito 1,500 taon na ang nakalipas. Noong 500 bago kay Kristo, iniisip ko na baka Chinese na panday ang nakaimbento nito at kumalat sa Japan para sa ibang estilo ng talim. Sa palagay ko, posibleng hindi lang Chinese o Japanese ang gumawa nito. Baka mula rin ito sa ibang lugar, pero sino ang nakakaalam? Ginagawa ko ng final fit-ups at kailangan ko nang tanggalin ang tape na nagpapakapal sa talim, kaya isusugal ko na magasgasan ang talim ko. Ang gitna, oh. Oh, naipit. Kung naipit ito bago ang habaki, kailangan ko lang tiyakin na sapat ang lapad ng mga gilid ko. Tingnan natin kung ano ang itsura nito kapag kumpleto na ang lahat ng kabit. Oh! Oh, maganda siya. Pumasok siya ng buo. Hanggang dun lang, tapos kailangan mo pa itong itulak para tuluyang pumasok. Tamang-tama sa gusto ko. Handa nang idikit ang dalawang perpektong naukit na kalahati ng saya. Nagdalawang isip ako kung pandikit na pangkahoy o epoxy ang gagamitin. Pero sabi ng lalaki sa tindahan, epoxy ang pinakamatibay. Pareho lang ang epoxy na gamit ko sa lahat. 24 na oras na G-Flex West System epoxy na may tufting agent. Ito ay nandun. Oh, ay ang sweet. Matamis na tagumpay. Sige, 24 na oras na ang nakalipas. Oras nang alisin ang clamp nito. Nako. Tapos na halos lahat ng pangunahing gawain. Ngayon, ayusin at pagagandahin na lang ang mga ito. Una kong hinubog ang block ng hawakan para i-profile, hindi pa ito buo. Kailangan mag-connect ng maayos ang gwardya at pommel sa blocking hawakan. Kaya ito muna ang ginawa ko para ma-profile ang mga yon. Ngayon, kapag tiningnan mo ang tradisyonal na hawakan ng Jan, malamang na makikita mo ang isa sa dalawang hugis ng hawakan. Ang unang estilo na makikita mo ay parang isang mahabang silindro lang. Dapat ay malinaw naman, pero hindi ako gagamit ng ganitong klase ng pagkakagawa. Ang pangalawang estilo ay patag at hugis itlog na hawakan, nakahawig ng guhit ko kanina. Idinagdag ang lapad para mapabuti ang kontrol dahil kadalasang ginagamit ito ng isang kamay. Pagkatapos kong i-profile ang hawakan, lumipat ako sa gwardiya. Habang ginagrind, nagdadalawang isip pa rin ako sa disenyo ng hawakan. Noong una, nag-sketch ako ng scallop pattern sa parehong gwardiya at pommel. Pero habang iniisip ko ito, lalo kong naramdaman na baka masyadong magulo ang itsura ng piraso. Matapos mag-isip, sinunod ko ang kutob ko at nilagyan ng flute ang bloke ng hawakan imbes na filework sa gwardiya at pommel. Napansin ko na ang paglalagay ng filework sa pagitan ng dalawang mirror polish na tanso ay nagpapaganda at hindi magulo ang itsura ng mga flute. Hindi ko pa na-try mag-flute na may hawakan,
kaya curious ako kung kaya ko. Sige, gagawin ko na ang isang bagay na di ko pa napapakita sa camera. Ito ay isang tilt grinder kaya magagawa ko ito. At ilagay ito dito at magagawa ko ito. Inilapit ko ang maliliit kong gulong dito para magkapareho ang panloob na radius sa magkabilang gilid ng gwardiya. Pwede ko namang gawin ito gamit ang flat platinum sa belt ko. Pero bakit pa kung may mas angkop akong tool? Sinubukan ko ang teknik na ginamit ni Kyle Royer para makita kung gaano kasimetriko ang paggiling ko. Sa madaling salita, iginuhit ko ang outline ng gwardiya sa papel. Tapos tiningnan ko ito ng baliktad para makita kung tugma pa rin ito sa lapis. Kapag perpektong tugma at walang puwang, sigurado akong simetriko ang piraso ko. Kaya iginuhit ko ang mga linya at nagtugma sila. Balik na rin. May kaunting diferensya siguro, pero sapat na. I-round ko rin lahat mamaya, kaya okay lang. Pagkatapos ng pag-profile, dapat ang pommel na, pero dahil nainis ako sa pangit na construction, nagpa siya akong palitan lahat ng hardware ng pommel. Matapos kong butasan ng threads gamit ang mas malaking drill, gumawa ako ng nakatagong line-up pins para konektado parati ang pommel at handle block kapag ikinabit. Di ko alam bakit di ko ito ginawa dati, siguro dahil tinamad ako noon at akala ko matalino na ako. Sobrang wild nito, tingnan mo. Ikakabit ang hawakan, tapos gamit ang mga alignment hole na to, sakto ring nakakabit ang pommel. Saktong-sakto sa parehong direksyon, walang siwang, at may pwesto dito para sa pommel nut. Ang astig nun. Kailangan ko pa rin gumawa ng pommel nut para magdikit-dikit lahat, pero wala akong lathe. Kaya kinailangan kong maghintay hanggang kinabukasan para pumunta sa shop ng kaibigan ko at gamitin yung kanila. May oras pa ako para i-profile ang pommel ko at maglagay ng maraming scribe lines para siguradong symmetrical. Medyo overacting na siguro, pero dahil sa dami ng oras kong ginugol sa hardware, ayokong magkamali at umulit-ulit. Yung hugis na gusto ko dito, halos pareho lang sa iginuhit ko kanina. Ay, ang init. Isipin mo isang pommel nut Titan take, grabe takedown ito. Ito ay isang takedown dyan. Parang maganda na agad ang timbang nito. Kapag yung gwardiya, mawawala siya ng mga 30-40% ng timbang niya. Grabe naman. Nagkakaroon na ng forma at sa tingin ko magiging astig ito. Sige, panahon na para gumawa ng alikabok ng kahoy. May natitira pa akong oras ngayong araw, kaya naisip ko na ang pinakamagandang gawin ko ngayon ay hubugin ang aking saya. Nag-iwan ako ng sobrang masa sa saya para madali ang pag-ukit, pero kailangan din itong alisin sa huli. Pwede ko sanang giniling gamit ang grinder, pero sayang dahil marami pang kahoy ang kailangang alisin sa gilid. Ginamit ko ang bandsaw para hiwain ang makakapal na piraso sa gilid na gagamitin bilang scales ng full-tang kutsilyo. Base sa nakita ko online, karamihan sa mga saya ng Gian ay bilugan at hugis itlog o kaya naman ay may mga bevel at may gitnang tuktok sa magkabilang gilid. Sa huli, nagpasya akong gawing mas bilugan ng hugis dahil napakaganda ng urat ng kahoy na ginagamit ko at gusto kong iyon ang maging sentro ng pansin kaysa sa mga grind lines mismo. Gagawa na ako ng pommel nut at pagsasamahin ang mga bahagi. Para gawin ito, pumunta ako sa Turner's Warehouse, isang tindahan ng mga gamit sa paggawa ng kahoy na may pinakamagagandang klase ng makina. Pinayagan ako ni Chad, ang may-ari, gamitin ang antigong lathe. Karaniwang unang hakbang sa paggawa ng pommel nut ay mag-drill ng butas at lagyan ng thread. Napakahalaga na ang butas na ito ay sobrang perpendicular sa piraso at nasa gitna, kaya talagang magandang gamitin ang lathe para dito. Pagkatapos mag-drill at mag-thread ng butas, baliktarin na ito para simulan ang pagbabawas ng diameter. Una, gumawa ako ng maliit na sketch ng kailangan ko kaya hindi naging mahirap ang bahaging ito. Ayos. Tapos na ang pommel nut. Diretso lang ito dito. Tingnan mo yan. Gusto ko pang butasan ng dulo ng pommel nut sa shop para malagyan ng rod at mahigpitan ko ito. Tinuro ni Chad ang astig na machinist trick gamit manipis na ruler para madaling mahanap at mabutasan ang gitna. Oh, Akala ko ang astig ng trick na yon at pinadali nito ang pagbubutas.
Nagkaroon ako ng ekstrang oras kaya binalik ko sa lathe at nilagyan ng kaunting hukay sa butas para may dagdag dating. Hindi! Hindi, ang tanga-tanga ko talaga. Narito ang magic trick. Pommel mga upuan. Pumapasok ang pommel nut, umiikot at gamit ang 8 pulgadang drill bit, pwede ko lang tuloy-tuloy lang siksikan ng upuan. At ayan na, tingnan mo yan, isang piraso lang siya, at ito, kasya sa sapin. Ganyan, sobrang perfecto. Mga upuan hanggang dulo. Parang ano pa bang hihilingin mo? Ano pa bang hihilingin mo? Halos tapos na ang pangalawang pommel nut, pero gusto ko pang chamferan ng butas at gawing bilog ang dulo. Nilagay ko sa drill, maingat giniling gamit maliit na gulong at patag na platinum. Nang nasiyahan na ako sa itsura ng mga yon, dinala ko ito sa buffer ko at pinakintab. Ngayon, ang pommel nut lang ang pinakakumpletong bahagi ng espada. Nakakatuwa dahil ito ang huli kong sinimulan. Hindi ako sigurado kung ginawa ko ito dahil isa akong masokista o kung anuman, pero gusto kong gumawa ng mga palamuting tanso na ilalagay sa magkabilang gilid ng saya. Alam kong mas matagal itong gagawin, pero naisip ko na sobrang astig nitong tignan kapag tapos na ang lahat. Ngayon, ang paraan na pinili ko para gawin ito ay pareho ng ginamit ko kay Shusui. Sa madaling salita, ang plano ay baluktutin ang mga piraso ng tanso sa eksaktong hugis ng saya, isolder ito ng magkasama, at pagkatapos ay isolder ang isang sheet sa ibabaw. Kita ko agad na masikip yan. Ewan ko sa'yo, pero maganda yan. Sa tingin ko, sapat na ang isang patak ng solder. Maraming mali habang nagsusolder ako. Pero higit 1 oras na ang video kaya hindi ko na ipapakita lahat. At ang ginagawa ko lang ngayon sa video ay pinapakinis ko ang sobrang brass para magmukha siyang isang buo at maayos na piraso. Nakasolder na. Ngayon, boom. Kailangan pumasok ang talim kaya dapat kong gupitin ito ng perpekto. Kailangan kong ukitin ang eksaktong sukat ng tungkol sa palamuti gamit ang outline para malaman kung anong material ang aalisin. At gaya ng nakita mo doon, ang gagamitin kong kasangkapan para alisin ang material na ito ay ang lagari ng alahero. Sa tingin ko, halos pareho lang ang oras na natipid ko sa pagkatuto ng lagari ng alahero at paggamit ng gilingan. Kakaiba ang hugis ng butas na ito. Walang bilog na linya kaya hindi bagay ang drill bit. Kahit gamitin ko pa, kakailanganin ko pa rin kiskisin ng sobra. Ano ang basehan niyan? Wala naman. Hindi ko kayang magputol ng perpektong tuwid gamit ang lagari ng alahas kaya kailangang mag-file pa rin ako. Pero mas kaunti na kaysa magsimula sa maraming butas. Dapat gumana ito. Sige, ilalagay ko na ito dito. Hindi ko pa alam kung gusto ko nang itodo agad. Diyos ko. Ang huling palamuti na gagawin ko bago ko tapusin ang detalye ay yung ilalagay ko sa dulo ng saya. Pareho lang ang proseso kaya hindi ko na ipapakita sa inyo. Matagal ko nang gustong lagyan ng fluting ang hawakan. Para sa di pamilyar sa fluting, narito ang mga halimbawa. Astig talaga ang itsura nito. Problema lang, di ko pa nasubukan at wala akong ideya paano gawin. Buti na lang napanood ko na ng mahigit 50 oras sa YouTube kaya parang eksperto na rin ako. Kung hindi mo napansin, biro lang yon. Una, hinubog ko muna ang hawakan na parang walang guhit bago maglagay ng guhit. Gusto kong gawing parang museum ang pagkakabit ng hawakan sa gwardya at pommel,
Kaya huhubugin ko muna ito at maguguhit ng linya bago maglagay ng disenyo. Ngayon, balak kong gumawa ng 12 guhit sa paligid ng buong hawakan na ito at ibig sabihin, kailangan ko ng maayos na layout ng mga linya bago ako magsimulang gumamit ng file. Para masigurong tama, gumawa ako ng bilog gamit ang protractor at nag-double check ng 4 na beses. Hindi ko pa ito nasubukan pero madalas ko na itong nakikitang ginagawa sa YouTube. Mahirap ba ito? Ang goal ko ay simulan sila sa magkabilang dulo. Ayos na yon. May konting paglihis ako sa linya dahil sa ilaw pero magandang simula na ito para sa side na to. Uumpisahan ko naman yung kabilang side tapos saka ko sila pwedeng pagdugtungin. Sandali, ang sarap sa pakiramdam nito. Siguro dapat ganito lagi gawin ko sa lahat ng kutsilyo na gagawin ko. Hindi ko inasahan, pero ang pagguhit ay isa sa pinakamasayang nagawa ko. Inakala kong magbabara sa lagari ang sobrang mamantikang gidji pero hindi naman nangyari. Malinis ang hiwa at ito na ang pinakatuwang bagay na naputol ko gamit ang lagari. Hindi ako masyadong mahilig sa ASMR pero parang kinikiliti talaga utak ko habang ginagawa ko yon. Sige, ginagamit ko ngayon ang parisukat na lagari para palawakin ng kaunti ang anggulo. 30 degree lang ang nadagdag pero malaki na ang epekto para magmukhang at maramdaman na bilog siya. Sobrang saya nito. Hindi ko alam bakit di ko ito ginawa dati. Natakot ako sa tagal at hirap ng paggawa nito. Yun ang naging... Anong nangyari sa English ko? Ay, ang sarap ng pakiramdam. Grabe. Mas malamig na yon kaysa dapat. Di ako magsisinungaling. Ngayon magkatabing parang trapezoid ang mga plauta ko. Pero gusto ko silang gawing bilog. Giniling ko ang gilid ng Nicholson file para matamaan ang tuktok ng hindi masugatan ng kabila. Nagawa ko na ang kanang bahagi ng bawat isa at parang umiikot na gear ang itsura. Iba na ang pakiramdam kaya babaliktarin ko na lang at gagawin ang kabila. Kadalasang bilog ang hawakan ng Jan kaya medyo bilog din ang dulo nito, ngunit mas pinalapad ko ng kaunti ang gitna. Bilog pa rin ito gaya ng hawakan ng Gian pero sapat ang pagka-oval para alam ko agad na saan ang talim na mahalaga talaga. Nailagay na ang mga uka at hinihintay na lang kininis. Kaya naisip kong hubugin na rin ang bantay at pommel. Hindi talaga ako fan ng maliit na gulong o bilog na contact wheel. Kasi mas versatile ang flat platen. Sobrang nakatulong ang maliliit na gulong sa proyekto. Mahihirap gawin ng tama ang mga kurba sa fitting gamit ang flat platen. Pero dahil sa maliliit na gulong, naging madali at natural ang proseso. Napansin ko sa mga huling video na baka masyado ng astig ang mga build. Noong simula ng channel, simple ang builds kaya madali ko itong napapaliwanag habang nag-e-edit at mabilis matapos. Pero nitong mga huli, halos doble na ang kinukunan naming footage at naging mas komplikado na ang mga build kaya mas marami ng bagay ang pwedeng magkamali habang ginagawa. Sinimulan namin kunan ng video noong unang Setyembre at balak ilabas noong Oktubre 18. Mas tumagal ang proseso kaya na-postpone ng 1 linggo. Sa tingin ko ang gusto ko lang sabihin dito ay interesado akong malaman kung ano ang opinyon ninyo tungkol dito. Para sa akin, ayos lang sa akin na ipagpatuloy pa nating gawing mas matindi at mas kakaiba ang mga build. Pero ang kapalit nito ay mas mabagal na pag-upload ng mga video. Ngayon kadalasan isang video kada buwan o 1.5 buwan tayo. Mukhang pwede itong maging bawat 2 o 3 buwan na lang. Kung okay lang, iwan nyo ang opinion nyo sa comments at isa sa alang-alang ko. Oo nga, parang
Isa itong one-hander, two-hander na combo kung kailangan mo, isa't kalahating kamay. Ang sarap sa pakiramdam, parang kaya ko talagang iwas-iwas ito. Ang huling bagay na kailangang hubugin bago ako makapagpatuloy sa final polishing ng lahat ay ang bigyan ng kaunting kislap ang mga palamuti ng saya. Pinili kong panatilihin ang tema ng tungkol at mag-ukit ng kurba. Sinimulan ko ito sa pamamagitan ng pagputol ng maliit na linya gamit ang aking portaband. Pero natakot akong baka makasabit at mabaluktot ito, kaya lumipat ako sa aking grinder. Maayos ang resulta. Pagkatapos, dinala ko ito sa mesa at inayos ang mga linya gamit ang hand file. Sa tingin ko ang ganda ng kinalabasan nila at hindi naman matagal gawin ang prosesong ito. Matapos iyon, sa wakas ay narating ko na ang punto kung saan maaari ko nang tapusin ang isang bahagi ng espada, ang saya. Pakintabin ko na lang ang palamuti, lihaing mabuti ang kahoy at maglagay ng finishing. Medyo hinahanap-hanap ko na yung maliit na tagong dopamine na nakukuha kapag may natatapos talaga ako, kaya napagdesisyonan kong gawin na ito ngayon. Sa pangkalahatan, ang pinakamagandang paraan para makuha ang mirror finish sa isang bagay ay lihain ito gamit ang kamay hanggang umabot ng 600 grit o mas mataas pa kung mas matigas ang materyales. Tapos i-buff ito hanggang kuminang. Tanso ang fitting ko kaya naisip ko na pwedeng machine polishing na lang at hindi na kailangan ng manual lihang para sa mirror finish. Gumamit ako ng surface conditioning belts. Iba ito sa ceramic o aluminum oxide belts dahil gawa rin sa material ng Scotch brake pad. Hindi masyadong nakakabawas ng material ang mga ito, pero mahusay sila sa pagpakinis ng mga ibabaw at pagbibigay ng malinis na makinang kintab. Kaya naman perpekto talaga sila para sa pagpopolish. Gumamit ako ng 4 na grit. Brown ang pinakamagaspang, gray ang pinakapino. Pinapalitan ko ang direksyon ng pagkiskis bawat grit para makita agad kung nawala na ang lumang gasgas. Mas malinis ang resulta ng pagkakakinis ko dahil dito. Sa unang 3 grit, ginamit ko lang ang mga belt. Sa abong belt, nagyayay pa inanin kapul belt. Naglagay ako ng berdeng polishing compound para mas kumintab. Gumana ito ng maayos at nadagdagan ang kumpiyansa kung kayang pakintabin ng buffer ang mga pirasong ito. Maaaring hindi halata, pero ang buffer ay isa sa pinakadelikadong gamit sa shop ko. Kapag mali ang direksyon ng buff ko, pwedeng sunggaban ng gulong at itapon na parang match 7. Isa pang dahilan, mabilis uminit ang piraso ko dahil sa gulong kaya kailangang mag-ingat sa pag-buff at palamigin ito sa tubig. Buti na lang, nagbunga ang pasensya ko at nakuha ko ang pinakamagandang kinang na nakuha ko sa mga palamuting ito. Pagkatapos pakintabin ang palamuti, tinapos ko ang kaluban sa pagliha nito ng kamay hanggang 220 grit. Base sa karanasan ko, hindi nakakatulong sa finish ang pagtaas nito at mas pinapahirap sumipsip ng langis ang kahoy. Panoorin nyo ang mahika. Uhaw na uhaw ang kahoy na to. Kailangan ko itong gawin ng nakaupo. Grabe, tingnan nyo yung kulay na yan. Grabe. Kailangan ko ulit gamitin ng kahoy na to. Sobrang lupit nito. Gutom na ako. Kailangan ng maraming patong nitong finish. Kaya pinatuyo ko ng 24 na oras at pininuhan gamit ang 1,500 grit na sandpaper. Hindi ako masyadong nag-aalis ng material. Kinikinis ko lang ang ibabaw para pantay ang susunod na patong. Ay ang ganda na agad niyan kahit pangalawang patong pa lang. Naglagay ako ng 6-7 patong ng True Oil sa sheath at foam brush ang ginamit ko sa huli para malinis ang final finish. Tulad ng nakikita mo, maganda ang resulta. Tapos na ang sheath, hinihintay na lang ang final assembly, kaya pwede nang pakintabin ang mga fitting at hawakan. Ngayon pinakinis ko ang mga fitting sa parehong paraan na ginawa ko sa mga palamuti ng sheath, kaya hindi ko na ipapakita ng masyado yon sa inyo. Ipakikita ko kung paano ko inihanda ang fluted na hawakan para pagpakinis. Pinapakinis ko ng 45-degree chamfer ang harap at likod ng hawakan. Nabanggit ko kanina na gusto kong gawin itong parang museum fit-up at ganito mismo ang paraan kung paano ko gagawin yon. Kailangan kong mag-ingat para mapanatiling malinis at pantay lahat. At hanggang lalim lang ng mga uka ako nagtrabaho. Nang natuwa na ako sa itsura, ginawa ko rin yun sa ilalim ng gwardiya at ibabaw ng pomel. Mas mahirap ito dahil metal, hindi kahoy, pero hindi naman sobrang hirap. Ayos, maganda ang itsura ng nasa itaas. Maganda rin ang nasa ibaba. Gagawin ko lang ng kaunti pang malalim ang nasa itaas at sa tingin ko handa na ito.
Ang sarap sa pakiramdam. Parang nagdadagdag lang ito ng konting texture kaya parang ang sarap sa pakiramdam. Plano kong ihanda ang hawakan para sa buffing gamit ang kanto ng surface conditioning belt. Hindi gumana, natakot akong pumangit lalo ang finish kaya pumasok ako at kininis na lang mano-mano gamit ang liha. Mukhang astig na talaga ito. Para makuha ang pinakamagandang finish sa hawakan na ito kapag binuff ko na, napansin ko na ang pinakamagandang gawin ay mano-manong liha gamit ang langis. Makikita mo agad ang itsura ng kahoy na sobrang astig. Grabe, tingnan mo yan. Ay grabe. Ang ganda ng pagkakatugma niyan sa kahoy ng saya. Dahil dito Gigi ang top na kahoy. Alam mo, para sa una kong fluted na hawakan, astig talaga ang itsura nito. Sobrang saya ko dito. Namamangha ako nakita pa rin ang urat ng kahoy. Parang nakikita mo bawat liko. Sobrang astig ng kahoy na to. Matapos kong ibuff ang kahoy, binuff ko rin lahat ng fitting hanggang kuminang parang salamin. At ganito itsura bago ang final na pagbuo. Sa wakas, oras na para bumalik sa talim. Ang tanong ay kung saan ko ilalagay ang marka ng gumawa, at ang problema doon ay ito ay isang takedown. Traditional na ilalagay ito sa tang, pero gusto ko ring makita ng tao ang pangalan ko. Sa tingin ko, ilalagay ko ito sa ibabaw mismo ng habaki na bagay at gagawin ko ito sa magkabilang gilid. Sige. Sige, sa tingin ko ayos na yan. Matagal na itong ginawa kaya okay lang kung nakalimutan mo na gawa ito sa Turkish Twist Damascus. Kailangan ko muna i-etch para makita mo. Nililinis ko ito gamit ang down na sabon para siguradong malinis pag-etch. Sana maganda ang kalabasan kahit wala akong alam sa itsura ng pattern. Palagay ko 2 minuto dahil nagdagdag ako ng konting bagong ferric. Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Oo nga. Ay, ang sarap nun. Hayaan mong in-neutralize ko agad. Grabe, ang astig talaga. Grabe, pag lahat pinagsama, siguradong mapapabilib ako. Para gumanda ang etch, nililinis ko ang oxide gamit ang 2,000 at 500 grit na liha. Ginagawa ko ito sa pagitan ng etching cycles para malinis at may magandang contrast ang pattern. Sige, etch toss. Marlo, huwag mo gawin yan. Delikado. Pinapaalis na kita ngayon. Sige, ayos. Itong nakaraang 2 cycle ng pagukit ay ginawa gamit ang isang halo na tinatawag na ferric chloride. Maganda ito para makuha ang lalim ng pattern, pero hindi ito ganoon kaganda pagdating sa pagbibigay ng kulay. Para magkaroon ng contrast, gagawin ko ang coffee etch. Sa tingin ko, kailangan natin gamitin lahat ito. Sige, para malaman kung sapat ang kapal ng kape, tikman mo ito. Masarap, parang hindi nga kape ang lasa. Sige. Tara, gawin na natin to.
Ngayon, hahayaan muna natin ito ng 4 na oras. Titingnan ko ito pagkatapos ng 2 oras. 4 na oras na ang lumipas. Tiningnan ko ito kanina, mukhang pantay, kaya tingnan natin ngayon kung ano na itsura. Ayos, mukhang maganda yan. Sige, tatanggalin ko muna ang wire at huhugasan kasi hindi ko makita sa ilalim ng kape. Oh, maganda nga. Pantay at consistent. Kung ganito nakaganda bago lagyan ng carnauba wax, paano pa kaya pagkatapos? Ang huling gagawin ko bago tapusin ang piraso ay lagyan ng Carnauba wax ang talim. Sapat ang langis pero mas protektado at mas maganda 10 beses kapag wax ang ginamit. Ngayon mahirap talaga ilagay ang finish na ito. Papainitin ko ang talim sa 100 at 80 Fahrenheit, tunawin ang wax dito, balutin ng buo, tapos paiinitin muli para punasan ang sobrang wax. Hindi ito mahirap, pero dahil mahaba ang talim, matagal ang proseso at napagod ang braso ko. Pag lumamig na sa room temperature ang talim at wax, pumapangit at namumutla ang finish, mas masama pa kaysa dati. Pero sa susunod na hakbang, doon talaga nangyayari ang magic habang pinupunasan ko ang wax gamit ang dilaw na sunshine cloth. Ginawa ito para sa mga alahero, at sa totoo lang, isa lang itong polishing cloth na may lamang micro-abrasives. Pinakamainam ito sa hakbang na ito at nagbibigay ng makintab na finish. Kung isipin kung gaano katagal gawin ng espada na ito, medyo kakaiba ang pakiramdam na sa wakas ay pinagsasama-sama ko na ang lahat. Ginugol ko ng maraming oras at lakas sa bawat bahagi ng espadang ito. Di ko plinano ito, pero sabi ng mga kaibigan ko, kamukha raw ng espadang ito ang Meteor Sword ni Sokka sa Avatar. Sumpa man, hindi ko sinadyang gawin yun, pero sa totoo lang, ayos lang sa akin. Sa anumang kaso, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa panonood sa akin habang ginagawa ko ang espadang ito mula simula hanggang matapos. Matagal ko itong hinintay, kaya proud akong ipakita sa inyo ang Gian. Oh, natatakot ako.